Narito ang ikalawang kabanata ng Mateo. Gamit ang Truly Engaged Bible ng Shasim Philippines, ang mga mago mula sa silangan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na Bible reading. Malaking tulong na po iyan sa akin. Maraming salamat po mga kapatid. Isa. Nang maipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea noong mga araw ni Haring Herodes, narito, may mga mago mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, dalawa, na nagsabi, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang sumamba sa kanya." Tatlo, nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabagabag, at ang buong Jerusalem ay nabagabag kasama niya. Apat, at nang tipunin niya ang lahat ng mga punong pari at mga eskriba ng bayan, tinanong niya sa kanila kung saan ipinanganganak ang Kristo. 5. Sinabi naman nila sa kanya, "Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang nasusulat sa pamamagitan ng propeta." 6. At ikaw, Bethlehem, lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pinuno ng Juda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na magpapastol sa aking bayang Israel. 7. Nang magkagayon, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga mago at maingat na inusisa sa kanila ang panahon ng paglitaw ng bituin. 8. At nang suguin niya sila sa Bethlehem, sinabi niya, "Humayo kayo at siyasatin ninyong mabuti ang tungkol sa bata, at kapag natagpuan ninyo siya, ibalita ninyo sa akin, upang ako man ay makaparoon at sumamba sa kanya." 9. Pagkarinig nila sa hari, sila ay umalis. At narito, ang bituin na nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa dumating ito at tumigil sa ibabaw ng kinaroroonan ng bata. 10. Nang makita nila ang bituin, sila ay nagalak ng may napakalaking kagalakan. 11. At nang makapasok sila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ni Maria na kanyang ina, at nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. At nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, inihandog nila sa kanya ang mga kaloob, ginto, kamangyan, at mira. 12. At nang mabigyan sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag bumalik kay Herodes, sa ibang daan sila umuwi sa kanilang lupain. Ang pagtakas patungong Ehipto, 13. Pagkaalis nila, narito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose, na nagsabi, "Bumangon ka, isama mo ang bata at ang kanyang ina, at tumakas ka patungong Ehipto. Manatili ka roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat malapit nang hanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya." 14. Kaya bumangon siya, isinama niya ang bata at ang kanyang ina ng gabi, at umalis patungong Ehipto. 15. At nanatili siya roon hanggang sa kamatayan ni Herodes, upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Ang pagpatay sa mga sanggol, 16. Nang makita ni Herodes na siya ay nalinlang ng mga mago, labis siyang nagalit. At nagsugo siya at ipinapatay ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa lahat ng nasasakupan nito, mula 2 taong gulang pababa, ayon sa panahong maingat niyang inusisa sa mga mago. 17. Nang magkagayon ay natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na nagsasabi. 18. Isang tinig ang narinig sa Rama, pagtangis at matinding panaghoy. Si Raquel na tumatangis para sa kanyang mga anak, at ayaw niyang maaliw, sapagkat wala na sila. Ang pagbalik mula sa Ehipto, 19. Ngunit nang mamatay si Herodes, narito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto, 20, na nagsabi, "Bumangon ka, isama mo ang bata at ang kanyang ina, at pumunta ka sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga naghahanap sa buhay ng bata." 21.
Kaya bumangon siya, isinama niya ang bata at ang kanyang ina at pumasok sa lupain ng Israel, 22. Ngunit nang marinig niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea kapalit ng kanyang amang si Herodes, natakot siyang pumunta roon. At nang mabigyan siya ng babala sa panaginip, umalis siya patungo sa mga bahagi ng Galilea. 23. At pagdating niya roon, nanirahan siya sa isang lungsod na tinatawag na Nazaret upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazoreo. Si Yeshua, ang siyang Masaya. Si Yeshua, ang siyang Masaya.